that you do this to me, or I or we deserve na may mangyari, na we demand na kailangan itong gawain mo. So, tayo po ay mga tao na under the Lord Jesus Christ, kaya sa Kanya tayo tatakbo, hindi sa tao. Kung meron kang na-violate yung rights mo, takbo ka sa Panginoon. Ako naman, kung meron akong pangangailangan, imbis na manglimos ako sa inyo or mag-demand ako sa inyo, tatakbo ako sa Panginoon. Panginoon, nawa mapansin nila. At ang members naman, Panginoon, nawa maintindihan ni Pastor. Panginoon, nawa ay maisip ni Pastor. Lagay mo sa puso niya, Panginoon. So lahat tayo ay tumatakbo sa Panginoon. Kasi oras na tayo bilang isang church ay nagdemanda sa bawat isa, naghingi ng karapatan at nagkaroon ng entitlement sa bawat isa, magkakaroon tayo ng clash. Gugulo tayo. Pero hanggat sa Panginoon tayo maasa pare-pareho, tahimik tayo. Ngayon, merong paraan para mapansin habang pinagpe-pray mo. Halimbawa, hindi talaga, parang walang nangyayari pa din, pinag-pray mo na, no? Ilalahad mo yung mga pangangailangan mo or yung mga napapansin mo in a very respectful way, in a very biblical way, in a very loving way, and in a very gracious way. Huwag niyong kakalimutan yung keywords na yon: gracious, loving, respectful, and biblical. Apat na words. Take note natin yan. Okay? Respectful, loving, gracious, and biblical. Yan ang paraan to relate to each other when we do it. Na meron kang, sa tingin mo, meron kang grief, meron kang something na hindi ka napapansin, o merong bagay na parang nabastos ka or hindi mo gustuhan. Instead na magbaktol ka, mag-stop ka ng attendance, or magsalita ng threatening words, or mag-demand, ay tingnan mo yung salita ng Diyos, taas mo sa Panginoon, pairalin mo yung pag-ibig, pairalin mo yung gracious mouth. Yan ang ginagawa ng isang tunay na ligtas, ang tunay na saint, as becometh saints. Pero oras na ang pinairal natin yung sarili nating style sa mundo, na parang kaopisina mo lang si pastor, or kaopisina mo lang o kapitbahay mo, yang kasama mo sa church, at pinairal mo yung parang kamag-anak mo o kapatid mo na lagi kayong nagtatalakayan or nagtatalakan sa bahay. Yun yung default human attitude. Ang pinairal mo sa loob ng church, gulo po yung papasukin natin. At yan ay hindi maganda. At yan ay nakikita natin na nangyayari sa mga churches. Kaya may mga split, may mga quarrel, sabi, kahit yung Corinth, di ba? Kahit si James, sabi, from whence comes wars and fightings among you, sabi sa book of James. Saan nang gagaling ang away na sa pagitan ninyong mga Kristiyano? Saan galing yan? Bakit kayo nag-aaway? Oh. Tapos doon sa Corinth, nagdemandahan pa. Sabi niya, wala bang matalino sa inyo na kayo haharap doon sa isang husgado na hindi ligtas? Kayo ay puro mga anak ng Diyos, kayo ligtas, magdedemandahan kayo. Ang hukom nyo ay yung hindi ligtas. Matino bang isip yan? Nire-rebuke sila ni Paul. So ganyan ang nangyayari sa church. At meron tayong biblical example na nangyari nga.
Kapag ka hindi gracious, hindi biblical, hindi loving, at hindi respectful. Yan ay lagi natin pag may grip, pag napipighati ka at parang natapakan yung rights mo. Yung rights mo bilang Pilipino, natapakan, iba 'yon. Daanin mo yan sa ballot box, daanin mo yan sa board resolutions, kung iyan ay tungkol sa isang asosasyon, daanin mo yan sa parliamentary procedure. No? Pero sa church po ay iba kasi this is a holy congregation. Now, what are the rights? What are the duties of elders? The elders' obligation, number 1, is to indoctrinate. Number 1, to indoctrinate. Feed the flock of God which is among you. Bilin na bilin ni Peter. Pakainin nyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong harapan. Taking the oversight thereof. So, yung elder ay overseer. Yan ay binigay sa kanya na trabaho. Kaya po, hindi naman tayo sa nagmamataas na para bagang ako na lang or yung elder na lang ang may karapatan. Pero isipin nyo naman, kung lahat ng men ay elder, kung lahat ng men ay overseer sa isang church, tatakbo ba yun? Ang isang bus na 10 ang driver or navigator, paano makakaandar yun? Apakan mo yung brake, sabi ng isa. Apakan mo yung clutch. Hindi, apakan mo yung silinyador. Ay, hindi, kumambyo ka muna ng primera. Ay, hindi, i-on mo muna yung susi. Sabay-sabay, dinidiktahan yung nakaupo doon sa driver's seat. Isipin nyo na lang yun. Kumaliwa ka, kumanang ka, dumiretso ka, umatras ka. Lumipad ka. Di ba? Hindi tatakbo ang isang church kung walang overseer. Kaya, ang Panginoon, God of Order, nagbigay ng isang tao na mag-oversight. Kaya sabi, siya rin ang mag-feed. Kaya yan ay binibigyan niya ng special assignment, therefore binibigyan din niya ng special gift and special calling. Kasi pag ang napunta dyan sa posisyon na yan ay hindi equipped, hindi teacher, hindi feeder, anong mangyayari? Papakainin niya sarili niya lang. Ang teaching, imbis na teaching, ay self-aggrandizing. Puro ang kwento niya, yung buhay niya, yung pangangailangan niya, yung gusto niyang mangyari, at yung ikikwento niya na teaching ay puro mga life stories ng buhay niya. Kung paano siya na-bless, kung paano siya mas marunong, kung paano siyang mas magaling, laging tungkol sa kanya. He is not feeding the flock of God, but he is feeding his own ego. So that is not a right elder for the flock of God. Nakakaawa. Nakakaawa ang mga churches na merong ganong elder. Na it's all about him instead of it's all about Christ. Sabi ni Paul, we have determined not to know anything about you except Christ and him crucified. For we preach not ourselves. Hindi namin pinapahayag tungkol sa aming sarili, kundi tungkol kay Kristo at tungkol sa kanyang pagkamatay. Christ and him crucified. Yan ang ating mensahe. Diyan tayo natutuwa, diyan tayo nasasarapan. Any message about Christ, when Christ is exalted, when God is glorified, yan ang katuwaan ng mga kongregasyon na tunay.
Pero yung magaling mag-joke, nakakatuwa nga, nakakatawa. 'Di ba? Ang dahil ngayong mga pastor na stand-up comedy ang pinasukan. Meron pa silang doon sa kanilang outline, doon sa kanilang outline, point number 1. Tapos nakalagay na insert joke. Nakalagay insert joke. Nakalagay pa daw kung anong klaseng joke. At inaaral nila yan. Nagkakaroon sila ng parang nangongolekta yan ng jokes. Uy, ang galing nun Pagka naka-attend yan ng conference, nangongolekta yun ng jokes. Oh, galing nun. Ang galing nung sinabi ni Pastor. More! More! Ibig sabihin, more jokes. Kasi, nag-e-amen yung buong church Di ba? Nagwa-wild yung buong church pagka maraming jokes. So, malalaman niyo yan pagka kayo ay andito sa Pilipinas. Ewan ko sa Riyadh. Tayo naman hindi ma-attend ng kung saan-saan lamang. So, you are restricted to our place, Pero dito, makakapunta ka sa kung saan-saan. Ang dami, lagi may conference. Merong mga pastor na walang ginawa kundi mag-conference. Walang ginawa. Lagi sa conference. Ay, nako. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof. Tingnan nyo. Not by constraint. Ibig sabihin, wag mong sabihin, pastor, wag mong sabihin na gawin nyo to. Otherwise, walk out kayo. That is the constraint. Diba? It's my way or the highway. Parang gano'n, So, gawin nyo yan. Sumunod kayo sa akin. Ako pastor dito. Pag hindi nyo gagawin, wag na kayo bumalik. Lumayas na kayo. Alam nyo, dyan sa Riyadh, may sinabihan ng gano'n. Doon sa isang congregation. Sabi sa akin ni Brother James. Sabi raw kayong mag-asawa, ayoko nang makita kayo dito. Umalis na kayo ngayon din. Parang kanya yung church. Hindi church ng Panginoon. Sipin nyo. So, merong mga ganyan, It's by constraint. Pero dapat, lahat ng ginagawa natin dito, willingly. Pag nagluluto kayo ng pagkain for the brethren, do you do it willingly? Or by constraint? Napipilitan ba kayo na mag-prepare ng pagkain? Napipilitan ba kayo na yung mga nagsusundo, sila Brother Dado, na ikaw ba napipilitan na pinipilit ka ba ni Arnold na magsundo kahit ayaw mo sana? Si Brother Andrew, at saka yung iba pang nagsusundo, Wala, pag sinabing pasensya na, hindi ako pwede, o sige, di limusin na lang. 'Di ba? Walang pilitan. You must do it willingly because it's for God. You're doing it for the Lord. 'Di ba? So, not for filthy lucre. Ang pastor ay hindi nagpipreach, hindi nagiging pastor para yumaman. Para payamanin ang sarili niya. Alam nyo, ang style ng pagpapayaman ng pastor, damihan mo mission mo. At bawat mission may support sa'yo. Wala hindi magtatagal. Mga 1 year lang, may Lexus ka na. Pero halimbawa, 10 kongregasyon, lahat yun nagsusupport. Meron kang magkano Lexus? 50,000 monthly ang hulugan yan. Ay, pambira si pastor naka-Lexus. Baklase pastor namin, naka-Lexus. Hindi mo isipin, saan kaya galing pera nun? Naka-condo, 5 condo. Bihira, baklase yung pastor namin. Saan galing yun? Pero ginagawa niya intentionally, dami-dami yung congregation, for filthy lucre. Para maunlad ang buhay niya. Tapos, may mga sub-preachers lang siya. Para, minsan, hindi niya napapansinin yan. Basta, tuloy yung support nyo sa akin. Basta, si Preacher Arnold ang bahala sa inyo. Kung ano man mangyari sa inyo, kasalanan niya yan. Mananagot siya sa akin.
Ganun na lang eh, parang branch, parang franchise, 'di ba? Yun na lang eh. At hindi hindi tama 'yon. Na ito ay gawaing parang franchise, no? Pag ikaw mas marami kang pinapastoran, mas marami kang responsibility sa Panginoon. Mas marami kang ika-counseling, no? At syempre, serious na yung counseling, hindi yung ano lang, opinion lang. Mas marami kang burden, no? Pinagpe-pray mo. By the grace of God, dito po, kahit hindi natin member, Pastor, pag-pray niyo po ako. Merong nasa Mindanao, araw-araw ginaganon ako. Brother Nilo, please don't forget to pray for me. Bukas, ganun ulit gagawin niya. Brother Nilo, please don't forget to pray for me. Hindi member ng church yun. Tapos yung isa, Pastor, na ospital, yung mister ko. Sige, bisitahin ko yan. Hindi member ng church. Yung mga member ng church, ewan ko kung bakit hindi sila masyadong demanding. No? Siguro everybody is blessed. Everybody is in good condition. Pero yung iba hindi member pero masyadong hindi naman, okay naman, ano? Okay naman sa akin yun. That our church can be a blessing extended to other people. Not for filthy lucre, but of a ready mind. A ready mind. Ang purpose mo ng isang pastor, ng isang elder, kaya niya pagbibigyan ang mga request sa kanya ng kahit sino, dahil it is an opportunity to serve the Lord. It is not an opportunity to earn money. Diba? Pagka ikaw ay sanay na lagi kang binibigyan ng love gift, ina-expect mo na yon, no? Minsan tapos na yung counseling session, kayo po, God bless, nakapag-preach na po, nagawa ko na yung purpose, nag-pray na tayo, amen, okay, God bless po, alis na po ako, tapos nakaganon. Pastor, God bless, bakit po hindi pa kayo maalis? Wala po yung love gift, nakalimutan mo yata. ay, meron pala, kailangan pala yun, pupunta muna doon sa kwarto. Kasi hindi pa umaalis, tapos na, nag-closing prayer na, hindi pa umaalis eh. Wala pa yung love gift, yung sobre. Kasi, for filthy lucre eh. Di ba? Yung ready mind. Gusto mo kasi. Mapapagod ka, magta-travel ka, magpe-prepare ka ng mensahe, kakausapin mo yung mga tao. It's because your mind is pleased to serve the Lord. Not because may kikitain ka dun. Diba? Yan ay ang trabaho or duty sa congregation ng isang pastor. And he is not the Lord over God's heritage. Hindi dapat palitan niya ang Panginoon na lagi na lang nakatanghod sa kanya yung mga tao. Ano kaya sasabihin ni pastor? Ano kaya magagalit kaya si pastor? Laging iniisip nila baka magalit. Ano kaya sasabihin? Parang gano'n. Parang nakasentro na ang lahat ng desisyon ng pamilya sa kanya. That is lordship over God's heritage. No? Wala ka ng individuality. So, parang nagkakaroon na ng slave mentality or cult mentality. Sana po hindi tayo maging ganyan ever by the grace of God. No? But being ensamples to the flock. So, anong sinasabi ni Peter? Instead of being a Lord over God's heritage, you're an example. So, ginagawa ng mga tao yung prayer, hindi dahil baka magalit ang pastor na hindi kayo nagpe-pray. Pero kundi nakikita nila ay nagpe-pray lagi si pastor. Ay nagbabasa lagi, ay nag-aaral, ay nagtuturo.
ay maayos, ay mahal niya yung asawa niya. 'Di ba? Hindi siya good example na yung inaaway niya o binabastos niya yung asawa niya sa harap ng tao, or puro na lang siya pang sariling bagay or mayabang. O di ganun din ang member. Puro kayabangan. Oh. So, and another verse is in Acts 20:28, feeding, di ba? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God. So, ito ay feeding, no? At the next is the duty of the pastor is to guard. To feed and then to guard. Bakit? Ang sabi ni Paul sa Acts 20:29, for I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So, we need to guard. Yan ang trabaho ng isang duty ng isang elder. At habang wala yung elder, pwede mong i-assume yun as men of the church. No? Yung si Brother Arnold, si Brother Dave, at dyan ngayon, members, si Brother Dado, at si Brother Trident. You are the men of the BCA na natitira dyan, faithful sa Panginoon. You guard against grievous wolves. And syempre, may kanya-kanya tayong lakas. Kaya, yun pwede nyong trabahuhin, pero don't overdo, kasi minsan, pagka mali yung words na gusto lang makatulong ng isa, tatratuhin mo ng grievous wolf agad. So, kailangan din ng careful consideration. But, we should guard. This is the duty of an elder. The elder duty is to be, to visit and pray over the sick. Sa James chapter 5, verse 14. No? Is any sick among you? Let him call for the elders of the church. Let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. So, kung merong may sakit sa atin, no? Pag-pray nyo po sa prayer meeting, sabi, may sakit po si ganyan, si Sister Army, no? Galing na si Sister Army, praise God, no? At pag sinabi niya, andito po ako sa emergency, lagi, pray natin agad, no? At siya ay pinibigyan ng renewed strength ng Panginoon. If the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. Of course, during the time ni James ay pwede kang pumasok, kasi yung mga emergency rooms, wala dati tayo sa mga emergency room ng ospital na restricted tayo, hindi tayo pwedeng pumasok. Pero dito po, no, sa Pilipinas ay pwedeng pumasok sa ICU ang ministro at or pare, at saka yung pinaka asawa o hindi kaya anak, ICU, no, ay by law pwedeng pumasok, at saka yung doktor. So yan po ay in abeyance to the James chapter 5 verse 4 na sinasabi rito, James 5:14-15, na pag-pray ang mga may sakit. So yan ang duty. Ano naman ang duty ng flock? Yung members, yung nililid, yung kayo na nandyan, ano naman ang duty? Sabi sa 1 Timothy 5:17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. So, it is the duty of the flock, of the members of the church, to give the elders the worthiness. Hindi yan dinedemand ng elder. Oy,
Elder nyo ako pastor nyo. Double honor nyo ako, ha? Hindi yun dinedemand. Yun ay sinasabi ng Panginoon through the Word of God sa inyo ng mga members of the church. Sabi niya, pagka ang inyong elder ay laging nagle-labor in word and in doctrine, ibilang na sila na karapat dapat na bigyan ng dobling karangalan, double honor. Of course, double honor means tungkol sa finansyan, ano? Hindi yan tungkol sa sasaludo ka na parang sundalo. O hindi kaya ay tatawag ka ng 2 beses ng pastor. Double honor. Imbis na one time pastor lang. Pastor! Double honor no? Pastor, double honor ko po kayo, kaya 2 beses ko kayo tatawagin pastor. Pastor. Okay, hindi ganon. Kundi, ibig sabihin nun, kung ino-honor mo yung mga tao dahil ayaw mo silang makita naghihirap, double honor daw. Worthy of double honor. Kung ang isang elder ay laboring in word and doctrine. Alam nyo, pagka ang isang elder ay laboring in word and doctrine and yung trabaho niya, no, halimbawa, nagtatrabaho pa siya ay karpintero or inhinyero or doktor or whatever kind of secular work, no? So, nahati yung kanyang trabaho. Instead of studying the Word of God and understanding the Word of God and Baptist history and all those very difficult things, ay konti lang, no? Hati niya, time management. Sabihin na natin, merong 8 hours to work. Give it all you've got. Hindi ka naman pwedeng nag-aaral ng Bible habang nagtatrabaho. Diba? So, 8 hours nagtatrabaho ka, tapos pamilya mo pa, hindi pwede i-neglect. House chores, pagkatas aral ka. Ano? So, pero kung lagi kang nag-aaral, wala kang trabahong iba, kundi iniisip mo, papakainin ko ang flock of God, ay mas rich ang maibibigay mo sa kanilang mga lessons, mga teaching. At hindi mo sasabihin na pagod na ako kasi inayos ko yung kotse kanina O pagod na ako kasi may ginawa akong bahay. O ako yung nagkabit ng solar panel sa bubong ng ng church. O ako yung naghukay ng kanal dito O kaya pagod na ako. So wala mo ng worship service. Gusto mo ba 'yon? Wala mo ng worship service kasi pagod na ako. Hindi ako nakapag-aral Oh? Kaya pasensya na kayo Isang verse lang. I-share ko lang sa inyo itong verse. Tapos na, closing prayer na. Oh, 'di ba? Ganun ang mangyayari. Hilaw. Hindi mo ma-expound kasi hindi ka nakapag-aral. Pero kung siksik yung isip niya tungkol sa salita ng Diyos, lalago yung mga members. Tutuwa ako kasi last time, no, nung sinabi ko, Brother Jerome, ikaw ang bahala doon sa mga bisita na first time visitors. Wag nating isama sa congregation sa Sunday school. Opo, pastor. Pagkatapos alam niya na yung sasabihin. Loaded siya Bakit siya loaded? Ma-attend siya, nagbabasa siya, naririnig niya sa preaching kung ano ang dapat sabihin sa mga unsaved. Ganun ba tayo dyan? Pagka kayo na-assign, pagka kayo merong unsaved na dyan, katabi nyo, tapos na-assign ka, sabihin sa iyo, sis, Brad, sis, babae yan, sister, doon sa kabilang kwarto, pakisamahan nga at sabihin mo sa kanya yung gospel of Jesus Christ. Ano kaya ang response mo?
Kung nakikinig ka lagi sa preaching, yes, Pastor, gladly po. Salamat po sa pagkakataon. Hindi yung, ay, ano ko wag? Eh, si ano na lang, si Chloe na lang, si ano na lang, magaling na yan. Yan. Si ano, di ba? Imbis na ano, tatanggapin mo at sasabihin mo, salamat po, binigay niyo akong pagkakataon. No? Itutulak. Sabi mo, wag. At merong nangyaring ganun kinuwento sa amin ni Pastor Abante Sr. Isang member na napakatagal ng member, one of the trustees doon sa Santa Mesa, doon pa siya. Tapos, since confident na siya, ang tagal-tagal na nung member na yon, halos kasabayan niya, sabi niya, I would like brother so and so, no? May aral pa yan, edukado pa yan, college, to lead us in closing prayer. Okay? Tapos nakapikit siya. Ganon. Tapos inulit, Brad, please lead us in closing prayer. Tapos namumutla. Tapos nagpray. Very short prayer, halos in Jesus name lang. Tapos na. Tapos after that, kinausap siya. Sabi niya, Brother Ben, next time don't do that again to me. What did I do to you? You called me for closing prayer without warning. Sipin mo, closing prayer, kailangan pa ng warning? Magpe-prepare ka pa ba ng outline 1 week ahead para lang mag-closing prayer? Yan yung mga wala Hindi natin alam, no? Kung may salvation ba yan o ano, hindi nagpe-pray ba yan sa bahay? No? May mga ganyang Kristiyano. So, hopefully, sa BCA, anybody can lead in closing prayer. Everybody can lead in opening prayer. Everybody can lead a soul to the Lord Jesus Christ, to the foot of the Lord. Kailangan makinig tayo. So, that is a product of laboring in word and doctrine. Okay? So, magbigay po tayo ng honor, duty po ng members to honor and double honor the elders that rule well. Pag maayos ang pamamalakad at maayos ang pagbibigay ng salita ng Diyos, ay tayo naman ng mga members of the church ay maayos din ang support sa Kanya. At yan ang sinasabi din ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 5 to 14. Ano? Sabi ni Paul sa 7, verse 7, 1 Corinthians 9, verse 7. Tingnan niyo po yun, 1 Corinthians 9, verse 7. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Sino ba ang sundalo na sasabak sa gera tapos sarili niyang gastos? May kilala ba kayong PNP or AFP na yung uniform at saka yung barel ay siya ang bumili? Gastos niyang sarili. Gusto mo bang makipaglaban sa Mindanao o sa China? Bumili ka ng barko mo. Bumili ka ng machine gun mo. Kung wala kang machine gun, ibabala ka namin sa kanyon. Ikaw pumunta ka doon sa front line. Kung gusto mo saksakan, or kung fu, yun ang gamit mo. Wala kang pambiling baril. So yan yung theory na sinasabi na absurdity na sinasabi ni Paul. Sinong sundalo ang papasok sa gera pagkatapos sarili niyang gastos? So inihalin tulad niya ito sa pagpapastor, no? Na binibigay niya yung burden doon sa mga members ng church, no? Meron ba kayong idea papaano gaano kahirap magpastor? Warfare yan.
Pag hindi nyo sinuportahan yan, you are feeding him to the lions without sufficient support. Parang sundalo na sinubo mo sa gera, pero bahala ka na sa buhay mo. Who goeth a warfare anytime at his own charge? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Ito naman, another good illustration. Sino ang nagtatanim, no, ng ubasan, pagkatapos bawal siyang tumikim ng ubas? No? Absurd, di ba? Ikaw ang nagtanim, ikaw ang nagprune, ikaw ang naglagay ng fertilizer, ikaw ang naglagay ng seeds, ikaw ang nagtanggal na, ikaw nagdidilig. Tapos, bawal kang tumikim ng ubas. So, di ba absurd yun? Another illustration. Who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Sino? Saan kayo nakakita? Parang ganito sinasabi ni Paul. Saan kayo nakakita ng nagpapakain ng mga hayop, tapos bawal siyang kumuha ng gatas nung pinapakain niya? Absurd. So, sabi niya, sinabi rin ito ng batas, hindi lang to illustration ayon sa mga tao. Ito'y sinasabi rin ng batas ng Diyos. For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn. So, yung daw baka, yung ox, baka yun, di ba? Ay, huwag mong busalan para hindi makakain. Siya nga ang gumigiik ng corn. He is treading out the corn. So, ginagamit mo siya para ikaw ay sumagana. Huwag mo siyang busalan. Huwag mong pigilin ang kanyang pag-unlad sa buhay or pagkain para siya ay malusog at magpatuloy siyang mag-tread ng corn or pakinabangan mo siya. So, yan ay law of Moses. Yan ay inihalin tulad sa pagpapastor. So, ang duty ng congregation doon sa elder niya ay pakainin niya yun. Supplyan niya yun. At huwag niyang kakalimutan na pinapakinabangan niya yun. Duty niya na magbigay ng support doon. Yun yung sinasabi rito ni Apostle Paul. Okay? So, sabi pa rito, for our sakes, no doubt, this is written para sa atin, kaya nakasulat to, for he that ploweth should plow in hope. Yun daw sasaka, yung sumusuong sa sakahan, ay may pag-asa dapat na pagkatapos nitong hirap na ginagawa ko, ay meron akong pag-asa na makakakain din naman ako. So, he that treasured in hope should be partaker of his hope. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? Masama ba na umasa na yung kinikita ninyo, kami naman ay, sabi ni Paul, kami naman ay naghasik sa inyo ng spiritual things. Masama ba na umasa rin kami na yung inyong pinagkakitaan ay may parte din kami o magkaroon din kami ng bahagi? Yun. Hindi naman siguro masama yun. Yun. So, yun yung sinasabi ni Paul na ayusin natin ang ating attitude sa mga pagbibigay. Okay? At ito pa ang isang paalala dito sa verse 14 ng 1 Corinthians chapter 9, no? Sa verse 14 as a final coup de grace, ika nga, no? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. Yan.
So, papaano daw ba sila mabubuhay, yung mga nagpipreach ng gospel? Galing din sa gospel. So, yung bunga, yung mga bunga ng na-preach niya, sila yung magbibigay ng sustenance, ng livelihood, no? Para manatiling buhay yung nagpipreach. Okay, so yan po ay paalala from 1 Corinthians 9. So that is a duty of the members to the elder. Another duty of the of the members is to help widows, members of the church. Sabi ng 1 Timothy 5:3, honor widows that are widows indeed. So kung merong mga balo na members ng church, ay i-honor. O ibig sabihin ng honor ulit ay financially support. Hindi yung honor lang na sasabitan mo ng corona at ng sash. O yan, in-honor na namin. O widows indeed. Hindi ganon. Kundi pagka widows, wala na yan. Wala nang mag-susupport dyan. Lagi mo nga alagaan yan. Ingatan mo. Hindi yung babaliwalain mo yan. Porket wala ng asawa, namatay na yung asawa niya. No? So those are widows indeed. Then, esteem high and give financially to teachers. Ito po yung Galatians 6:6. So hindi lamang yung pastor, kundi pati teachers. No? Yung teachers natin, yung mga tumatayo diyan sa harap. Ang sabi ron sa Galatians 6:6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. So mga kapatid, hindi lang basta ikaw natuto out of the goodness of your heart, natuto ka, na-bless ka sa isang tao na tumayo dyan sa harap, umawit dyan sa harap, nagturo dyan sa harap, kahit hindi siya yung pastor. Sabi, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Hindi lamang yung na-bless ako. Pagka na-bless ka, maglagay ka naman doon sa sobre, maglagay ka ron. Kahit anong amount na sa tingin mo ay hindi naman mabigat sa'yo, no? Lagay mo din. This is my tithes, this is my offering, this is for to honor the elder, and then for the teacher. Lagay mo. For the teacher. For teacher, ganon, blank. No? Lagay mo. This is my communication. Ibig sabihin, yung communicate, merong financial consideration. Yun ang effective communication. Pag sinabing honor dito, tsaka communicate dito, yun ay may kasamang financial consideration. Yung amount, hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, merong kang communication. Merong nanggaling sa'yo, napunta sa kanya. Yun yung communication. Diba? Hindi yung lower than 100 real, hindi communication yan. Hindi honor yan. Yan ay ano lang, tip. Hindi. No? It's not the amount. It's the transfer of your love from your pocket, from your heart, to the other person who teaches and who labors in word and in doctrine. So sana po mga kapatid, alam natin ang duty ng elders sa congregation at yung duty ng members sa congregation. Yan po ay galing sa salita ng Diyos. Hindi ko po inimbento yan. Isinasaayos natin upang walang naghihirap sa atin. Walang nangangailangan sa atin na humihiyaw sa Panginoon. Panginoon, kinakalimutan na nila ako. Pero I will still serve you. Paalalahanan mo po sila. No? So, wala pong ano yan, force. Walang strict amount. Pero merong compliance to honor the Lord because it is written in God's Word. Nawa po ay naintindihan natin at natanggap natin
ang liwanag ng salita ng Diyos galing sa Panginoon at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu.